Bahagi ng Panay Island ang Antique. Nabiyayaan ng probinsya ng magagandang dagat, malilinis na ilog at cold springs na dinarayo para makapag-relax. Ang ating ngang unang destinasyon, perfect na pahingahan ng mga turista. Dito sa bayan ng Tibyao kung saan makikita ang mga naglalakihang kawa na ito. Ano nga bang niluluto rito? Kilala ang Antique para sa muscovado sugar. Noong unang panahon, nung hindi pa uso yung mga makina, ang muscovado sugar ay niluluto sa mga ganito kalalaking mga kawa. Yung katas ng tubo, ilalagay nila dito sa mga kawang ganito kalalaki, tapos lulutuin nila ng lulutuin yung katas na yon hanggang sa lumabas yung purong-purong muscovado sugar. Pero, nung nagsimula na tayong mag-export ng muscovado sugar sa iba't ibang bansa katulad ng South Korea, nagkaroon sila ng guidelines para daw mas healthy ay ipinagbawal nila yung mga ganitong klaseng kawa. Kasi baka daw may mga anumang chemicals or whatever, gusto nila stainless daw yung paglulutuan ng muscovado sugar. Hindi na alam ng mga taga rito kung anong gagawin nila dun sa kanilang mga lumang kawa. Nakaisip sila ng paraan para mapakinabangan itong mga kawa na ito. At kung dati asukal ang niluluto sa kawa, ngayon tao na raw. Ito yung world famous kawa bath dito sa Antique. At susubukan natin ngayong magpaluto ng buhay. Charot! Kawa bath dito sa Antique. Let's try it. Medyo maligam-gam na yung tubig. Sorry, hindi ako naka-swimsuit, hindi ako nakapaghanda eh. Ano, hihiga lang dito? May apoy na to? Aapoyan niyo pa? Okay. Tapos, ano nang gagawin? May apoy na? Ano ba ito? Matusta ba ako dito? Ay, Diyos ko, Lord! Sakto talaga ang kawa bath pagkatapos ng mahabang biyahe mula Maynila. O diba, nakapag-relax ka na, may natutuhan ka pa tungkol sa industriya ng asukal ng Antique. O siya, back to work na muna mga kapuso. Ang ating next stop sa bayan ng Lawaan. Ang tinaguriang sweetest municipality ng Antique. Dito raw kasi matatagpuan ang malawak na tubuhan at mga pagawaan ng muscovado sugar. Yung probinsya ng Antique ang top producer ng muscovado sugar sa buong Pilipinas. Yung muscovado sugar, ito yung dark brown na uri ng asukal. Talagang purong-puro, tapos matamis siya talaga at masarap yung lasa. Pero over the years, medyo nag-decline yung production ng muscovado kasi syempre napalitan na ito ng refined sugar, yung puting-puting asukal. Ngayon dito sa Antique, nire-revive nila ulit yung industry ng muscovado kasi mas healthy yung muscovado at saka ito yung nakakatulong sa mga tao rito. Harvest season na raw, mangunguha tayo ng tubo. Let's go! Okay, mangunguha tayo ng tubo. Magandang araw po. Gandang araw po. Hello po, Kuya. Kayo po si Kuya Tobias Magloyan. Mukhang nakuha na, na-harvest na. Opo, dinala na namin doon sa may... Ito na lang ang naiwan. Opo. Alam nyo, ang tubo, usually pinatutubo nila ito mga 12 months. Yeah. Diba? Mga 10 to 12 months bago talagang tumaas ng ganito. At once a year lang talaga ang harvest season. Ano? Yes. Naku, paano po ba Ganito lang, ma'am. Mag-tapas. Yan. Saan po banda? Yan, dito. Pag dito na yan, no? Kukunin na yan. Ayun. Lagay dito. Lalagay dyan. Ayan. Saan ang kuha? Dito? Dan, sa puno. Sa puno, Yan, sa yan. dulo Sige, talaga, kahit na, ganyan. Opo. Yan. Sige, yan. Tapos, Kunin mo ang dito. saan banda? Yan, Dito? yan. Paano ko malalaman kung saan banda kukunin? Ano lang yung karkulo na lang yan. Kakalkulonin mo na lang. Yan, lagay dyan. Ito, matamis na ito. Tamis yan. Ito pa yung madali, yung pagtatabas. Oo. Ang mahirap, yung pagbubuhat. Gaano po karaming tubo ang naha-harvest nyo, Kuya? Depende sa yan, ma'am. Pag marami sa isang luto namin, Oo. mga 6 na sako. 6 na sako na yan, bali
3 picos, 70, 140. 140 kilos na alin? Asukal na. Para makagawa ng 140 kilos na asukal, gano'ng karaming tubo ang kailangan kunin? Sa 140 no? Oo. Maliit lang ito, lahat na mga sobrang namang 100 kilos na ito. Kaya nga dati, noong mga 1960s, talagang number 1 talaga ang Antique pagdating sa Muscovado sugar. Yung Muscovado, actually ito yung healthy na uri ng sugar kasi wala siya masyadong chemicals, hindi siya dumaan sa makina. Talagang mano-mano ang pagluluto dito. At hanggang ngayon, ganun pa rin ang ginagawa dito ng mga taga-Antique. Mamaya, magluluto tayo ng asukal. Tapos dun sa matigas, doon mo hihiwain. Puputulin na ganyan. Kargahin na natin ito, mga tubong to. Sa lugar namang ito dinadala ang mga naaning tubo. Padadaanin ito sa isang makina para makuha ang katas. Gamit itong makina na ito, ipapasok kayo natin itong mga tubo para na-extract yung katas ng sugarcane o ng tubo. Ayan o, tingnan nyo, kapag nilagay na niya, Kuya, mag-ingat ka dyan! Baka makuha ka ng makina! Doon sa ilalim, lumalabas na yung katas ng sugarcane. Oo, puro yan. So pagkatapos natin na-extract yung katas, dadaan ito sa filtration process. Tapos, lulutuin na ngayon yung katas ng tubo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 times hanggang sa umabot siya dito para maging purong-purong sugar na siya. Ngayon, stainless na yung ginagamit na lutuan ng katas ng tubo. Pero dati, ang ginagamit nila dito, yung pinaliguan natin kahapon, yung kawa, 'di ba? Na cast iron. So ito ngayon, ito na yung katas ng tubo. Tapos, magiging ganito siya. Ayan. So dito sila kuya, walang tigil yung paghahalo nila ng Muscovado sugar kasi pinapa-cool down nila ito. Kailangan mag-cool down siya, lumamig. Pag lumamig kasi siya, doon nalalabas yung asukal. Kapag hindi natin siya hinalo ng hinalo, naku, titigas, tapos magiging parang panok siya ba siya. So ito kailangan 1 oras daw silang maghahalo-halo dito. Kapatagi na ba? Ayun o, dun sa bahaging yon, nakikita ninyo, asukal na siya talaga o. Kanina, liquid pa talaga yan, as in, very talagang liquid talaga siya. Pero nung nag-cool down na siya, naging puro na siyang asukal. Ang ganda rin sa kanila. Pwede ka inito. Ang tabo. Dahil nakakatagod at mabusisi ang paggawa ng Muscovado sugar, syempre may reward naman tayo. Titikman natin ang putahing mas pinasarap ng Muscovado. So, ito na yung nagawa nating purong-purong Muscovado sugar. Kasama ko dito si Kuya Alan. Gagawa tayo ng Chicken estofado. chicken estofado Opo. na may Muscovado sugar. Ay, Muscovado. Ang una natin gawin, lagay natin yung tubo. Ay, ilalagay Ito po, itong tubo. Gawin natin yung kama ng manok. Lagay natin yung manok. Native ito. Native po. Matagal yan papalang. Buong native na manok. Pagkatapos, titimplahan ng manok. Ingredients sa loob. Loob. Sibuyas. Sibuyas. Luya. Tsaka bawang. Bawang. Lagyan natin ng toyo. Sa loob, Lalagyan natin ang asin sa loob. ma-absorb sa loob.
pinya po. Pineapple slice. Pineapple. Ilalagay na rin ang pinya at ang juice nito. Pagkatapos, lagyan na ng muscovado sugar. Ganyan lang pala yan talaga. Ano? Tapos, Tapos, takpan natin at salang na. Maghintay po tayo ng 45 minutes to 1 hour. hanggang sa Sa lumambot na talaga siya. talaga. Oh. Lalagyan din ito ng tanglad na nag-aalis ng lansa at magbibigay ng masarap na aroma. Oh, yun o, lutong-luto na talaga. Makalipas ang 45 minutes, malambot na ang ating manok. Wow! Lagyan natin yung Kamote at saka- pinirito nating kamote kamote at at saka- saging. Saging na saba. Oh my gosh. Ready to serve na ang estofadong manok. Tikman na natin itong estofadong manok. O, yung pakpak na lang ang kukunin ko. Siyempre, maglalagay ako ng pineapple at saka ng saging na saba. At ito ang sabaw. Tikman ko muna yung sauce. Ang sarap. Panalo! Ang sarap naman ito. Nakakagana. Maalat-alat na manamis na miss. Mapaparami ka ng kanin dito. Tsaka super lambot na yung manok. It's the best. Nakatikim na ako ng maraming mga estofado, pero one of the best ito kasi talagang purong-purong muscovado sugar yung ginamit. Hindi overpowering yung tamis niya. Hindi nakakasawa yung tamis niya. Yung talagang, alam mo, purong-purong asukal. Sarap.